Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay may panibagong series po ng topic para po sa buong week na to. At ito po yung una. So, ang title po nito, A Reminder If You've Made a Mistake. Ulitin ko po, A Reminder If You've Made a Mistake. Ito po isang paalala kapag tayo po ay nagkamali. So, sa mga Kristiyano po ay hindi po tayo perfect. Nagkakamali po tayo. Kaya nga po tayo binabago araw-araw ng Diyos. Kasi hindi pa tayo perfect. May time po talaga nagkakamali tayo. At minsan po na yung pagkakamaling yon ay nakadepende po sa tao kung magiging mas mabuti pa siya or mawawalan siya ng pag-asa. So dito po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sa verse 9, ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Amen. Dito po, kung kailan tayo mahina ay lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dito po nakalagay na ang Diyos ay hindi nakatingin dun sa lakas natin. Hindi niya pinipili na dahil magaling ka, dahil magaling tayo, dahil sa matalino. Kundi ang Diyos ay pinipili niya tayo dahil dun according to His grace. Hindi po dahil sa galing natin. Number 1, Jesus hasn't changed His mind about you. Ito po yung isang paalala na kapag nagkamali po tayo or dumadaan tayo ngayon sa pagkakamali, ito po yung isang paalala, Jesus hasn't changed His mind about you. Hindi po magbabago ang isip ng Diyos. Kung ang Diyos ay tinawag ka, kung ikaw ay magkamali man, hindi pa rin nagbabago ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Minsan yung sin o yung pagkakamali, yung failures, ito ay nagbibigay sa atin ng condemnation, or minsan may time na nawawala ka ng pag-asa, or minsan nagiging tingin mo sa sarili mo ay worthless, pero ang Panginoon hindi nagbabago ang tingin niya sa iyo. Hindi nagbabago ang pagkapili ng Diyos sa iyo o yung pagkatawag ng Diyos sa iyo. Meron po akong bibigay sa inyong mga tao na nasa Bible, nasa karamihan po, halos ito po ay nasa Old Testament, na sa kabila nung nagkamali sila, hindi pa rin nagbago ang pagkatawag sa kanila ng Diyos. Sila pa rin yung pinili ng Diyos na gamitin niya. Una, si Adan at si Eva. Naalala niyo po, nung lagi naman po nating pinag-aaralan to, nung mga bata pa tayo hanggang ngayon, sa mga Bible school. Problema lang po. Ayan po. Si Adan at si Eva ay kahit po sila ay nagkasala, kahit po sila yung nag-umpisa ng kasalanan sa mundo, hindi pa rin nagbago yung paningin ng tingin ng Diyos sa kanila. Sila pa rin yung ginamit ng Diyos para padamihin ng tao sa buong mundo. Pangalawa po dito, si Abraham. Hindi po ba si Abraham ay 2 beses siyang nagsinungaling dahil sa asawa niya, kay Sarah. At nangako ang Diyos sa kanya na magmumula sa kanya yung lahi ng buong bansa, ng bansa, na pero minadali niya yung plano. Ang pangako ng Diyos kay Sarah, magmumula, siya yung magiging ina, pero minadali niya po, binago niya, yung bang nilagay niya yung plano sa sarili niyang kamay. Pero still, siya pa rin ang pinili ng Diyos. Sa kanya pa rin nakipagtipan ang Diyos. At tinupad pa rin ng Panginoon ang pangako niya na ibibigay niya si Isaac na magiging ama ng kanyang bansa. At siya ang tinatawag natin ngayong Father of Faith. Hindi nagbago ang tingin ng Diyos sa kanya.
Pangatlo po dito si Moises. Si Moises, meron siyang pinatay na Egyptians. May pagkatawag si Moises, siya yung nagdala sa mga Israelita palabas ng Egypt at nagdala sa kanila sa lupang pangako. Pero pumatay siya na Egyptians. At isa pa po, si Moises po ay short-tempered, magagalitin. Yung Ten Commandments, yung sinulat ng Diyos sa tablet, ay binasag niya dahil sa galit niya at inulit niya out of anger. At nung ginamit yung sinabi ng Diyos na magsalita ka dyan sa batong yan para lumabas yung tubig, ang ginawa niya ay hinampas niya dahil sa galit, dahil sa inis niya. Pero still, siya pa rin ang pinili ng Diyos para ilabas ang Israelita sa Egypt. Siya pa rin ang pinili ng Diyos para gumawa ng maraming miracle. Ito po yung pang-apat, si Rahab. Siya po ay isang prostitute. Sa kabila po nung ganun ng naging pamumuhay niya, hindi maganda yung pamumuhay niya. Nung nagkaroon siya ng pananampalataya, niligtas ng Diyos ang buong pamilya niya dahil doon sa kay Rahab. At nung sinabi doon sa Hebreo 11:31, siya yung tinawag na woman of faith. Ito po yung panglima, si David. Si David ay siya po ay nag-commit ng adultery. Yung si Bathsheba po na asawa ni Urias, pinapatay niya po si Urias, o yung pinauna niya po sa digmaan, knowing na hindi siya ganon ka-equip, hindi siya ganon karunong sa digmaan, pero pinauna niya dahil ang plano niya ay para maunang mamatay si Urias at para makuha niya si Bathsheba. Pero siya pa rin a man after God's own heart. Hindi nagbago yung tingin ng Diyos sa kanya. Siya pa rin ang pinakamalapit sa puso ng Diyos sa kabila ng mga kasalanang ginawa niya. Amen. Dito po, yung mga taong ito, marami pa pong iba eh. Tulad po nila Pablo, bagamat siya yung pinapersecute niya, yung mga Kristiyano, siya pa rin yung pinili ng Panginoon maging apostol. Katunayan nga po, siya yung may pinakamaraming nagawang miracle. Siya yung may pinakamalawak na na-evangelize kumpara doon sa original na apostol ni Jesus. At kahit na yung mga past na nangyari, mga ginawa nilang pagkakamali, ay hindi yun ang binasihan po ng Diyos eh. Kasi minsan ang tao, meron po tayong may kapag nagkamali yung tao, or minsan kapag nagkamali yung tao, minsan nasasabi natin, ay ganyan pala siya, ay lumabas yung tunay na ugali niya. Alam niyo po, hindi yung nasasabi ng tao, yung paningin ng tao yung magdidikta sa future natin o sa calling natin, kundi kung ano yung sinabi ng Diyos sa'yo, ayun ang calling mo, yun ang future mo. Kahit pa magkamali ka, hindi nagbabago yung pagkatawag ng Diyos sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay nagkamali na ako, baka hindi na ako tinawag ng Diyos, baka nagbago na ang Diyos. Kahit nagbago tayo ng pag-ibig sa Diyos, ang Diyos hindi pa rin nagbabago yan sa atin. Ang sabi niya po dito sa Hebreo chapter 8 verse 12, "For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more." For I will be merciful to their unrighteousness. Ang Diyos ay hindi niya tayo pinapatulan sa mga pagkakamali niya. Sa pagkakamali po natin. Pati yung mga kasalanan natin at pati yung mga pagsuway natin, sabi niya hindi niya naaalalahanin. Alang-alang dun sa pagkapili niya sa atin, sa pagkatawag niya sa atin, kapag ikaw ay nagkamali, alam niyo po ang Diyos, kakalimutan niya yung pagkakamali mo. Yung mas importante sa Diyos yung calling mo. Ang mas importante sa Kanya yung nakikita ng Diyos yung future mo, na ito yung dapat mangyari sa'yo. Sa kabila ng mga kahinaan po natin. Alam niyo po yung kahit po
naman po, lahat naman po tayo ay merong pagkukulang na minsan nakikita natin na hindi na tayo worthy, pero ang Diyos ay may tiwala pa rin po sa atin. Kahit pa ulit-ulit nang bumabagsak, kahit pa ulit-ulit nagkakamali, ang Diyos may tiwala pa rin sa atin. Paulit-ulit niya pa rin tayong pipiliin na ikaw yung pinili niya para maglingkod sa Kanya. At ayun po, balikan ko po dito, si David ay ilang beses pong nagkamali ito. At yung binabawal ng Diyos na mag-asawa siya sa ibang lahi, ginawa niya yung mga binabawal ng Diyos ay sumuway siya. Pero bakit siya pa rin yung pinili ng Panginoon? Kasi hindi natin kayang baguhin yung isip ng Diyos. Isa po dito si Samson. Ilang beses siyang sumuway, ilang beses siyang nagkamali. Pero for the last time siya ay pinalakas ng Diyos. At siya ay pinili pa rin para iligtas niya yung bayan niya. So dito po, ang first step natin para tayo ay makabawi muli, para makabalik ulit tayo, dahil hindi po maalis yung calling mo maging humble lang po tayo. Amen. Maging humble dahil ito po yung hahanapin sa atin ng Diyos. At hayaan niya tayong at hayaan mong muli kang gamitin ng Diyos. Yan, magsimula ka ulit. Dito po sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Ayan, dito po nakalagay, sign ko po. Isaiah chapter 43 verse 18. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon, narito at masdan, ang nagawa ko isang bagong bagay, na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang desyerto ay patutubigan. Yung mga nagawa natin, mga mistakes, mga pagkakamali, failures, kalimutan na, ibaon na natin sa limot dahil ang Diyos ay may ginagawang bago sa buhay mo. Amen. Last na lang po, dito sa Philippians chapter 3 verse 13, I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. So ito po ang pilitin natin. Kalimutan po natin yung nakaraan dahil ang pagkakamali ay dumadating talaga sa atin para una tayong matuto, mas lalo pang tumatag, at sunod ay para mas matuto pa tayong sumunod sa Diyos. Dahil regardless ng mga pagkakamali po natin, ulitin ko po, hindi po magbabago ang isip ng Diyos na tinawag ka niya. Kaya wag mong sasabihin sa sarili mo na marami ka nang nagawang pagkakamali, marami ka nang pagkukulang. Pero sa paningin ng Panginoon, ikaw ay qualified pa rin maging lingkod niya. So maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat sa oras na ito. Ikaw nga Panginoon ang maparangalan sa buhay po ng bawat isa. Tulungan mo po kami Panginoon sa oras ng failures po namin, ikaw maging kalakasan po namin, O Diyos. Maraming salamat dahil hindi ka nagkukulang, sapat ang biyaya mo sa amin Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And God bless you po. At maraming salamat po sa mga bumati.